Okay. Good afternoon po. We will now start. Nasa CDI na po ito. Ito po yung general characteristics of a registered criminologist sa CDI. Kaya pag tinignan mo po dyan, ang unang-una makikita mo, lahat po ito application kasi utilize criminalistics or forensic science. Saan po sir? Sa investigation, detection of crime. From photography hanggang doon po sa ating forensic chemistry and toxicology. I-apply po yan sa crime investigation and detection. Then, yan po. Pangalawa, apply ulit. Yung utilize, apply po yon paggamit. Yung number 2 ay application din po. Yan po yung principle and jurisprudence of criminal law, evidence, and criminal procedure. Kaya makikita po ninyo sa dalawa pa lamang na yon, lahat po application. Lahat po application. Ang una, forensic science. Pangalawa po, CLJ. Ang pangatlo po ay RA 7438, including some of the provision of human rights. Pero yan po ay immaterial. Kalimitan po, 7438, rights of person under custodial investigation. And then, yan na po, law enforcement, public safety, and criminal justice as a police officer who is engaged in the arrest, in search, arrest po, warrant of arrest, search warrant, and that of bringing a person into justice. Yun po yung pagsasampa ng reklamo. And then po, yan pong sunod ay report writing and oral testimony in court. Yan po ang inyong investigative report writing. Yan po yung tinutukoy dyan na yung number 5. And then, yun pong professional, social, and ethical responsibility of a law enforcer. Maliit po yan. Malaki po dyan. Ayun pong 1 to 4. Ilan pong subject ito, sir? These are composed of 9 subjects. Yan pong subject yan. Kaya po pag tinignan ninyo, ito po yung mga subjects na yan. Ang una po dyan ay fundamentals of criminal investigation. 10 pong tanong yan. Yan po nasasakop. Yun pong 7438, yan po yung investigation. Kasama po yung intelligence na maliit na mong bahagi. And then yan binabanggit ko sa inyo, Specialized Crime Investigation 1, Crimes Against Person with Legal Medicine. 10 tanong. And then Specialized Criminal Investigation 2 or Crime Investigation 2 with interrogation and interview. 10 tanong. Yan po yung Crimes Against Property with interrogation and interview. Then we have traffic. Yan po yung 315. Kaya po kung sabi ko kung may 4 kasi yun pong technical English 1 and English 2, 15 yan. Ang 1.5 kasi ang tinutukoy lamang dyan, affidavit. Yun pong parts and how an affidavit is being drafted or made or written by police. Ang tinutukoy po dyan ay yun pong question and answer affidavit. Noon pong suspect, noon pong victim, noon pong witnesses.
Then traffic management and accident investigation. Batas po uli yan. Tumutukoy po yan sa 4163 as amended and other laws sa traffic management including investigation. Yan po ay 15. Yan po kasama yung mga with driving, yung mga traffic signs, traffic symbols, road signs, road markings. Ayun pong licenses, renewal, plate number, renewal. Yan po 15. Then fire protection in arson investigation. Yan po, PD 1613 at saka po yung ating Fire Code of the Philippines. Patas din po yan. Yan po ay 15 tanong. And then vice and drug education and control. Majority po ay RA 9165 as amended. Yan po ay 15 tanong. And then yan po yung report writing 1, report writing 2. Majority po ng tanong ay investigative report writing. Yan po ang iyong initial. Yan po yung progress. Yan po yung final. Paano sila ginagawa? What are their parts? And then last po, yan po yung introduction to cybercrime, which is majority po yan kinukuha. Mga isa hanggang 2 tanong ang environmental laws. Lahat po yan batas. Kaya po makikita natin, yun pong huli lang, yung introduction to cybercrime, ang hindi application. Kasi yun pong 10 yan, 8 knowledge question yan. Hindi po kasama dyan yun pong technical aspect for application. Kaya po makikita mo sa 100 tanong, ang knowledge type ari po. Ang knowledge type po niyan sa 100 tanong ay 16. Kaya po sinama ito eh. 16. Pag tinignan mo po yan sa actual, 16 lamang po ang knowledge question. 16, kalahati po noon ay sa cybercrime. 8. Tingnan po ninyo yung iba, wala. Kaya yung sa ayaw at sa gusto, tandaan po ninyo, 90% application. Yan na po yung basihan. Ang 16 lang na tanong, yan po yung 16 na iyon ay knowledge question. Natandaan mo, matatalog mo. Kalahati pa po noon cybercrime. 8. Kaya ko po binibigyan din ito kasi 20% po. The word is 20%. Pag dito po, na line of 6 ka, kaya po ang CLJ ay crucial. Bakit po sir crucial? Pag na line of 6 ka sa CLJ, dito kandidato ko na rin. Sorry po sorry. Kandidato ka na rin dito sa subject na ito. Kasi ito, tingnan po ninyo ito, BC. Yan po, Revised Penal Code Book po kinuha. Yan po yung crimes against person and crimes against property. Kaya po, lagi kong binabanggit, bukod pa po doon sa ibang batas, mahalaga sa pagbasa sa CLJ, pag mahina ka dyan, mangamba ka, please take note of my statement. Ayun po kasi 20, ito po yung 20. Ilan na po yung 40%. Ay kung doon po yung line of 6 ka parehas, goodbye na po, goodbye.
do not expect to pass the licensure exam. Kaya po maraming nabagsak because of these two subjects. They are interrelated. Ay pagkatapos yung pong isang mahirap ang subject, kaya po mahirap, you have to read and you have to remember. Yun po ang criminology. Yun din po ay 20. Kaya po pag tiningnan mo, kumpara po noong 2000, June 2022, pababa, 21, 2019, 2018, 2017, pababa. Ang board exam po ngayon, kapag tiningnan po natin ito, ay lumalabas na 30% ang degree of difficulty. Eh, hindi lang po. Kasi dati po sa luma, ang application ay hindi 50%. Yan po ay 30%. Kaya po 50% ang itinaas ng hirap ng board exam ngayon kumpara sa lumang TOS. Kaya ako po binabanggit, I want you to exert more. Mag-exert po tayo ng mas madaming panahon ng pagbabasa. Kasi hindi po biro ang iyong kukuning exam. Kung pumasa ka, sinabi mo madali, salamat ka. Pero pag bumagsak ka, anong gagawin mo? Bakit tandaan po ninyo kaya po ito nakakatakot? Ito po ay, tingnan po ninyo ang distribution. Take to 2%. Tatatlo ang 3% yan. May 1% pa. Na ano sir? Ang distribution. Kaya po, ito'y malawak. Pagkatapos ang kukuning tanong ay konti lang. Kaya dapat you have to read more and expect less. Ay bakit po sir? Marami kang binasa pero sa binasa mong iyon, ang mapapatanong konti. Eh sir, kakunti rin ang babasahin ko. Paano kung hindi sa binasa mo, kinuha ang tanong? Sana po, klaro yon. You have to analyze them. See? Pag tiningnan mo yan sa CLJ, sa iyong forensic science, doon po mag-66%. Wala pong to. Yun po makikita mo. Ay dito po, kasi napakadami pong areas, napakadami pong subjects. Kaya makikita mo, mapakaliliit po ng percent in a subject. Malawak ang babasahin mo. Kailangan lawakan mo kasi madaming pagpipilian ng tanong. Hindi po yan katulad ng CA. Ilan ang babasahin mo? Madaming tanong. Then, yan po yung fundamentals of criminal investigation. Yan po yung una nating pag-aaralan. Tingnan po niyo, recall, apply, understand. Yan po naman kasi yung po recall, pag tinignan mo, yung recall, yan po yung knowledge, yung kailangan maalala mo lang. Eh, ilang tanong lang yan. Yan po siguro mga isa, dalawa. Pag tinignan mo dito, dito po yung makikita. Yan po, dalawa. Then, makikita po ninyo, nandyan po yung principles of criminal investigation tools, rights of person in law on investigation. Yan po 7438. Rights of person under detention. Right against torture. Ayan po, may torture law pa na napadagdag dito. Then,
Nandyan po yung knowledge, skill, competencies, characteristics. Yun pong attitude ng criminal investigator. Kinds and techniques of investigation. And then, ano yung intent, ano yung motive. Ang intent is always a requirement. However, motive is not. However, there are crimes wherein motive plays an important role. Dalawa yan. Una, kung ang motive is element of the crime. Pangalawa, if there is no direct evidence to establish the identity of the accused, motive will be considered as a circumstantial evidence together with opportunity to establish the identity of the accused. Then, ang pangalawa po, yan po pinakamarami na, yan po 80% of the 10, apply the different mode, methods, types, techniques, gathering, yan na po, makikita mo, pagkolekta po ng ebidensya, ibabalik ulit tayo niyan sa yung forensic science. Specific crime, specific evidence. How do you recognize, collect, gather, preserve that evidence and information? Then, kasama po dyan, surveillance. Yan po yung intelligence mo. Then, cybercrime investigation, code in cipher, classification of information, for questions po yan. At ang huli po, yan na po. Yun pong binanggit ko sa inyo tungkol sa legal provision sa arrest with or without warrant, sa search with or without warrant, sa collection ng evidence at chain of custody, sa crime scene photography. Ano po sir? Forensic science yan. Tatlo po. For a total of 10. Tingnan mo po pag sa dami, ang kukunin tatlo lang. Tingnan mo po pag sa dami ng intelligence mo, 4 po ang kukunin dyan ay may kasama pang cybercrime investigation. Eh, very sad po yan kasi no choice tayo kundi po pag-ihin ninyo sa subject ito. Okay, let's now proceed. Pakitandaan, hindi ko pala nabanggit before I proceed. Okay. Criminal investigation po. Ang criminal investigation po is an art. Pag sinabi po natin art, skill-based po ito. Kaya po pag sinabing art, tulad po ng photography, tulad po ng question document, tulad po ng polygraphy, may tatlo pong batayan yan. Una po, yung iyong experience. Pangalawa po, ang iyong training. Pangatlo po, iyong knowledge. Kaya po ang criminal investigation, similar to that, is also based on the 3 skills. Skills taken from experience. Skills taken from training. At yun pong huli, yun pong knowledge mo. Yan po ang criminal investigation. Kaya po siya ay hindi pwedeng gawin ng isang baguhang pulis. Kalimitan pong napapapunta dyan, sa ngayon po, sa standard ngayon, dapat po ay 1 rank higher ka sa patrolman. Corporal ang pinakamababa na mapapapunta dyan. At requirement po, ang training sa CRIDE. Yun po yung Criminal Detection and Investigation Course. Kasi art nga po ito, hindi po pwede dito ang lack of experience, lack of training,
and lack of knowledge. Kasi ibabanggel mo, yung pong salitang banggel, iniuhulog mo yung pong iyong hinahawakang kaso. Hindi ka po masakit yun. Sabi ko nga, kung ang investigador ay walang skills, sino ang kakampi niya? Hindi kaya siya kakampi ng salarin? Okay. Ano po yung art na yan? Ang art pong yan ay dealing with identity and location of the offender. Pag sinabi po nating identity, you must be able to establish with direct and positive proof yun pong identity ng offender. Noon pong person who committed the crime. Kung wala pong direct and positive proof, you have to have 2 or more circumstantial evidence to establish by proof beyond reasonable doubt that the accused is the same person who committed the crime. Pag hindi po, tandaan po ninyo ito, kahit napatunayan mo na may krimen pero hindi mo direktang nakilala ang akusado bilang siyang gumawa ng krimen, tandaan po yung sinabi kong ito, maa-absolve siya. Kaya po mahalaga ang evidence to establish the identity of the suspect. Ano po yung preferred evidence? I hope that you are taking notes. Ang preferred evidence po dyan ay direct and positive proof. When we speak of direct and positive proof, sino po yung sir? Ano po rin evidence yun? Ano po example nun? Meron pong tao kaharap nung gawin ang krimen. Kanya pong naituro, tuwiran. Sino po yun, sir? Yun pong gumawa ng krimen. Mayroon pong CCTV. Kitang-kita ang pagkakakilanlan kung gumawa ng krimen. Yan po, positive and direct proof. Ay paano po, sir, kung wala? Yan po ang binabanggit ko kanina. Kapag wala, you have to establish the identity through circumstantial evidence. Papasok po dyan ang madaming factors. Una, associative evidence. Ano po yun, sir? Fingerprint, footprints, DNA. Noon pong tao. Ano po yun, sir? Ay di forensic science po yan. Papasok po, yun nga po application natin. Sir, ano pa po ang pwedeng gamitin? Yun po, binanggit ko sa inyo kanina. Motive, pwede. Sino ang nagbanta? Sinong nakagalit? Hindi po sapat yun kasi kahit ako nakagalit mo, may nangyari sa iyo, hindi ibig sabihin ako ang gumawa. Kailangan pong mayroon yung dagdag na ebidensya kasi sinabi ko sa inyo, hindi pwedeng isa, 2 or more. Ano po yung sir? Opportunity. Pag sinabing opportunity, walang CCTV sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Pero nung mangyari ang krimen, sa mga malapit na kanto na may CCTV, nakita dumaan yung sarili ko. Dumaan ako. On the time, on the date, supposedly na ginawa ang krimen. Yan po, 2. Meron po akong motive and present po ang opportunity kasi maaari pong ang direksyon ko ng paglakad nung una papunta sa crime scene. Yung sunod nung i-track, palayo na ako sa crime scene. See? Pagkatapos nakita pa po ang aking fingerprint doon sa crime scene. Yan po
Sapat yan. Even wala pong direct and positive proof to identify me as the offender of the crime. And then, hindi pa po doon matatapos. Trabaho din po ng investigador ito. So, yung pong sunod, locate means to arrest. Na-identify mo, you must be able to arrest. Yun po salitang location. Hindi po ang ibig sabihin ng location ay alamin mo lang kung nasaan. Hindi. Dapat ma-arresto mo yung tao. Kasi kahit mo ma-identify but you cannot arrest them, how can you give justice? How can you serve justice there? Hindi para po yung assuming po, yung kay Tebes, identified siya, assuming identified siya. Pero hindi po siya, alam natin kung nasaan, pero hindi natin ma-aresto. Hindi wala pong silbi. Tatakbo po ang hustisya. Hindi, alam ninyo sa criminal law. Wala pong jurisdiction ang hukuman sa Pilipinas sa isang tao na hindi nahuhuli. Lalo na po kung katulad ni Tebes na nasa labas ng bansa. And then, yan na po ang pinakamalaking tungkulin equal to that of identity of the suspect. Yun pong provide evidence of guilt through criminal proceedings. You have to establish yung evidence that would create a situation that the accused can be found guilty beyond reasonable doubt. Kasama po ng evidence of corpus delicti. Kaya po pag tinignan ninyo, hindi ganyong kadali ang criminal investigation. Nakakuha ka ng ebidensya. Napatunayan mo may krimen pero hindi mo napatunayan ng akusado ang gumawa ng krimen. Wala po. Lugi. Acquitted po ang suspect. Na-identify mo ang akusado pero hindi mo naman napatunayan yung ibinibintang mong kaso sa kanya. Ano po yun, sir? Acquitted ulit. Sino po ang may tungkulin ng dalawang malaking bahaging yan sa paglilitis at conviction ng tao? Kasi nakalagay po, provide evidence of guilt. Identify, arrest the offender. Lahat po yan trabaho ng investigador. Kaya po ang investigador is not an ordinary police officer. He must have that intelligence and perseverance, plus skills, the technical know-how, the legal know-how, in order to provide evidence of guilt of an accused person. You can just imagine kung gaano kabigat yun. Ay ang prosecutor, sir. Ang prosecutor po'y natanggap lamang ng lahat ng ebidensya na kinalap ng pulis. Hindi nga po siya naghanap ng ebidensya. Ang initial po na task ay manggagaling sa pulis. Yan po ang maghanap ng ebidensya. Kaya kung ang pulis po walang ibinigay na ebidensya, ay di wala na po yan. Sorry. Kung ang ibinigay po ng pulis na ebidensya ay hulog sa puno ng kahoy kasi wala namang kwenta, ay hindi rin po tatakbo ang krimen, ang kaso. Kaya po pagdating sa criminal justice system, you can just imagine who is the prime mover? Pulis po. Kasi wala pong pwedeng malitis, wala pong kasong pwedeng tumakbo sa hukuman nang wala pong ebidensya galing sa kinalap ng pulis. You can just imagine the importance of the job of a police investigator. Then, investigation defined, binanggit na po natin, may threefold aim or objectives po ang investigation. Una, identify the guilty party. Hindi po sa totoong buhay, hindi po guilty party. Yun po ang offender. Pag sinabi natin guilty party,
Ang guilt po ay hukuman lang ang pwede mo sabi. To locate the offender and to provide evidence of his guilt. Hinimay lang po yung definition ng ating criminal investigation. The primary job of the investigator is to discover, yan po, ang una kong binanggit. To discover whether or not an offense has been committed. Reason, pag walang krimen, walang papel ang pulis. Ano po ang magdidikta, ano po ang mag-guide sa investigador para ma-discover niya na kung may krimen o wala? Knowledge of criminal law. As a matter of fact, yan po ang Biblia ng criminal investigator. Kasi ang kanyang tungkulin, alamin, may krimen wala sa ilalim ng batas. Pagkatapos po nun, aalamin mo, sabi mo may krimen, crimes against property. May krimen, crimes against person. May crimes against public order. Ang tanong, ano sa mga yung krimen na nabanggit? Alin doon ang naganap? Robbery baga? Theft baga? Estafa baga? Malicious mischief baga? Arson baga? Okay. Kaya po makikita natin, sabi mo may krimen, sunod mong aalamin, ano ang specific offense committed. Saan po ibabase yan, sir? Sa ebidensya. Sa ebidensya po ibabase yan. Ano yung ebidensya na nakalap mo na magsasabi sa iyo na ang krimen ay robbery at hindi theft? Ano magsasabi sa iyo na yan ay estafa at hindi qualified theft? Ano magsasabi sa iyo na yan ay murder at hindi infanticide? Ang mga yan po, saan po uli nakabase? Iikot lamang po uli sa revised penal code at sa special law. Kaya po makikita ninyo, ang criminology ay hindi po madali. Kasi madami ka pong dapat intindihin. Madami kang dapat basahin. Hindi pag nabasa, okay na. You have to understand them. At ako po ay nalulungkot na sabi, ako ay magkikriminology kasi mahina ako sa English. Ay siya, patay. Patay ka. Kawawa ka naman. Eh bakit, sir? Wala pong libro sa criminology na Tagalog, lahat English. Another, lahat pong investigation report, English. Pagdating po sa hukuman, kanina nga, binanggit natin kanina doon sa una. Dapat po mayroong oral competence ka, may written competence ka. Bakit po, sir? Susulat ka ng investigation report. Gagawa ka ng question and answer affidavit. Pagdating sa hukuman, you will have to testify. In Tagalog, no. In English. Eh, paano kung wala kang alam sa English? Ano ka? Sasabihin mo mag-criminology ka? Ay, baka criminal ang labas. Okay? Kaya ako po binabanggit kasi yun ang line of thinking na mali. Yung din ang line of thinking na mali. Sasabihin, ang anak ko mahina, magtititser yan. Ang anak ko magaling, magdodoktor yan, mag-aabogado yan. Ay pag mahina ititser, no wonder why we are now in this kind of situation. Pag mahina pala titser at criminology, eh di yan tayo matatapos ang mundo. See? Dapat po ang titser ang pinakamagaling sa lahat ng sila ang dapat pinakamatalino para yung doktor natin, yung abogado natin, yung pulis natin matalino. Period. Sinasabi ko lang po kasi mali yung line of thinking na yan. Then, yun po, how the crime was committed. Paano po yan paano po ang role niyan? Yan po yung modus operandi.
Yan po ang modus operandi. Saan po ibabase? Sa evidence din po yan ibabase. Kasi pwede pong magamit ang modus operandi to identify the suspect. Pakitandaan po, yun pong paraan ng paggawa ng krimen ay hindi pwedeng tanggapin sa kapwa-krimen. Pero sinabi po ng evidence, pwede siyang magamit to establish the identity of the suspect ayon sa modus operandi. Pero hindi po yan pwedeng magamit. May nagawang krimen ngayon, ang modus operandi, tinalian lahat ng biktima. Sabi mo, gapos gang. Nung isang buwan, may nagapos gang din. May napagapos din. Sasabihin mo, nahuli yung suspect ngayon. Nakademanda siya ngayon sa kasong ito, nakademanda din siya nung nagdaang buwan. Hindi pwedeng gamitin yung ebidensya ngayon sa kaso nung nagdaang buwan. Hindi po pwedeng mag-work out yun kasi bawal po yun sa rules on evidence. Saan lang po yun pwedeng magamit in order to have lead as to the identity of the offender. Yun pong biktima, yun pong testigo ay pwedeng sabihin kasama baga sa grupong ito ng picture o photograph yung suspect na nagbiktima sa iyo nung ikaw ay igapos at pinignakawan. Ayan po, opo, yan po isang yan. Ayan po, identification. Pero hindi po yun pwedeng magamit na yung manner ng commission, yun po yung how it was committed, how the crime was committed, ay all throughout, ay masasabi mong siyang lahat ang suspect. Hindi po pinapayagan niya ng rules on evidence. And by whom, sino pong gumawa, where, reason. Bakit po sir mahalaga ang where? Ang where po kasi mag-i-establish ng jurisdiction. Ang whom sir mag-i-establish ng identity ng offender. Mag-i-establish ng identity ng witnesses. Mag-i-establish ng identity ng victim. Kasi, tandaan mo ito, kailangan pong specified ang pangalan ng biktima. Hindi po pwedeng wala nito. Kung yan po yung crimes against property, ang i-describe po ay property indicating therein, podcast yan po yan, indicating therein that the name of the victim is yet to be discovered. Bakit po sir? Mahalaga po ang pangalan ng biktima kasi ang isa pong elemento ng robbery ay dapat po ang ari-arian ay hindi pag-aari na magnanakaw at dapat po ito pag-aari ng ibang tao. May force, may threat, may intimidation. Ang mga yan po dapat i-consider sa salitang whom. Then, when, kailan. Reason, factor din po yan sa ibang krimen. Sa iba pong krimen, hindi yan factor. Pero pagka po mga infanticide, yan po ay mahalaga. Sir, ang where, kailangan po eksakto, hindi. Maliban po, ang place is an element of the crime. Tulad po ng qualified trespass to dwelling or violation of domicile. And why? Yan na po, motive. Motive. Pero yan po is not as important as the intent. Yan po ang cardinal points ng criminal investigation. The 5 W's in 1H. The 5 W's in 1H. Once na yan po ay nasagot ng isang investigador, sapat na po yan para isampa ang reklamo. Masasabi po, the investigation is complete. Kompleto na po ang investigation. Yan po yung
Pag tinanong sa iyo, kailan masasabing ang investigation ay kumpleto na? Kung ang investigation ay sasagot sa 6 cardinal points o yung 5 W's, 1 H's. 3 tools of investigation. Ang una po, information. Pag sinabi po nating information, we are referring to testimonial evidence. Sila po yung mga testigo na kinakailangan po ng investigation to establish una, identity of the offender. Pangalawa, location of the offender. And lastly, to prove the guilt of the offender. Yan po ang tinatawag nating information. In doing so, pagkuha po ng information, you need to have skill in interview. Kapag po yan ay suspect, you must have the capability of interrogation. Kasi kalimitan po, kapag suspect, they do not want to cooperate with the investigation. Interview is not adaptable to them. What is adaptable to them is interrogation. However, you have to be aware ano yung rights ng isang tao who is under investigation. Otherwise, magiging fruits of the poisonous tree ang makukuha mo na testimonial evidence. And then instrumentation. Yan na po yung paggamit ng forensic sciences or criminalistics in order to identify, to locate, and prove the evidence to guilt the accused. Let us now proceed. Information is the knowledge or data. Sabihin, it may be oral, it may be documentary. Sinabing information, may dalawa yang pwedeng panggalingan. Ang isa po, oral or testimonial. Ang isa po, documentary. Which an investigator acquired from other personal records. Pakitandaan po, you must be able to distinguish. Yan baga ay legal or not. Reason, pagdating sa hukuman, ang information such as testimonial and or documentary evidences which are not acquired by investigator in accordance with the law, hindi po yan tatanggapin. Ano po ibig sabihin, sir, noon? Kung ang example po nito, ang kaso ay adultery, ang kaso ay concubinage. Yung kumuha ka ng private detective, in order, ikaw po yung asawa, either sa concubinage or sa adultery, pinasundan mo yung asawa mo. Pagkatapos, yung iyong private investigator nakita pumasok sa motel. Na-establish noong investigator mo lagi tuwing araw ng Sabado, tuwing araw na ganito papasok sa hotel. Kaya isinet up na yung investigador doon na tumira sa hotel para po makakuha siya ng information known as cultivated or makakuha siya ng informasyon directly. Binutas niya yung dingding. Lagi niyang doon siya muna tumira
sa kwarto na laging pinupuntahan noong kanyang sinusubaybayan. Nilagyan niya ng hidden camera. Hidden camera. Ang ginawa niya para siguradong doon papasok, lahat ng kwarto, ni-reserve niya. See? Kaya ang bakante na lang, yon. Kaya nung pumasok yung iyong subject, doon pumasok. Yan, na-record mo ang ginagawa ng dalawa sa loob ng motel. Naka-record sa iyong cellphone. Tingnan mo po yan. Data yan. Documentary yan. Pero ang tanong, tatanggapin ba gas yan? Ang sagot po hindi. Kasi siya po'y paglabag sa isang batas. Paglabag po yan sa isang batas. Hindi po yan magagamit bilang ebidensya kasi yan po'y exclusion. Under the exclusionary rules, is not admissible as evidence. Ano po ang nilabag niyang batas? Anti-voyeurism. Kaya po makikita mo, may nakuha kang ebidensya, pero ang tanong, magagamit pa yan bilang ebidensya sa hukuman. Kahit yan ay positive plus, sabi po, A1 information. Hindi po yun magagamit. Kaya po dapat bilang pulis, alam mo yan kung paano ka kukuha ng informasyon. It should be legal, it should be lawful, otherwise inadmissible as evidence yan sa hukuman. Then classes of information, regular sources. Yan po yung kinukuha sa government. Example po, sa LTO. Example po sa police. Example po sa NBI. Example po sa COMELEC. Regular sources po yan. Ano po yun, sir? May hinahanap kang tao na isyuhan ng waran ay matagal nang wala. Hindi mo na makita kung nasaan. Pwede mo yung i-verify ngayon. Ano po i-verify, sir? Saan siya nakatira? Sino ang uno mong pupuntahan? COMELEC po. Siya po ay pwede mong puntahan kasi siya po ay regular sources. Siya po kasi ang kumpleto ng lahat ng tao sa Pilipinas, lalo na kung naboto. Alam na alam po yan, computerized na computerized. Siya lang pindot. Makukuha mo na kung taga saan yung tao. Sir, magagamit pong evidence yan. Kahit hindi mo gamitin ng evidence, ang mahalaga na locate mo yung tao. Na-arrest mo yung tao. Yan po regular sources. Pwede rin po LTO. Pwede rin po NBI. Mga yan po ay pwedeng maging source ng information. Ang tawag po dyan, regular. Sir, school, regular po yan. Kaya lang po, tandaan mo ito. Yun pong data privacy law. Kaya po yung sinasabi ko, pwede kang kumuha ng informasyon pero ingatan mo na kung gagamitin mo sa ebidensya ay walang paglabag sa provision ng revised penal code. Sa provision ng special laws. Tulad po niyang nakuha ka ng informasyon sa regular sources, ingatan mo ang data privacy law. Yan po ay pwedeng magamit pero wala naman yung magiging visa sa hukuman kasi you don't have to prove ang location ng tao. What you need is to arrest the person. Kaya po hindi masyado yan taxable pagdating po sa batas. Kaya kung may impormasyon ka nakuha, nahuli mo, hindi na naman tatanong sa iyo sa hukuman, saan mo nakuha ang impormasyon? Because that is not required as an evidence. Hindi po katulad ng knowledge or data.
And then cultivated, yan po yung mga nakukuha mo sa informant, sa bellboy, noong pinapanggit ko po sa inyo kanina. Oo, dito kung napasok, yan po ang pangalan, nakalagay po dito ang pangalan ng lalaki. Ang babae, di po, nakalagay po yung Mr. and Mrs. Pero nandiyan po yung lalaki. Ayan po, cultivated. Taxi cab, driver, guest relation officer, and other. Grapevine, sir. Pag grapevine po, underworld, yun pong mga kriminal ang kukunan mo ng informasyon. Yun pong mga kriminal. Pwede pong prisoner, pwede pong yung mga small time criminals, pwede po yan. And then you will now proceed with interview and interrogation. Sino po yun, sir? Yun pong testigo na locate mo sa pamamagitan ng pagkuha ng informasyon. Sabi sa iyo, ng mga tao, meron pong kami nakitang nakakaalam niyan. Sa po yung nagbibida, nagkukwento kung ano talaga nangyari. Assuming na trace mo kung nasaan, na imbitahan mo sa police station. Yan po, you have to conduct an interview. Kaya po makikita mo ang investigador. Yan pa lamang po tayo, hindi po pwedeng ordinaryong police. He must be resourceful and he must be intelligent. Then, ang interview po, yan po ay isang normal conversation with question and answer. See? Para lang po nakikipag-usap ka. Pero inire-record mo ang iyong tanong at ang nakukuha mong sagot. Pakitandaan po na kung yan po yung testigo, yun pong salitang personal knowledge. It's very important. Dahil kung siya po'y gagawin mong testimonial evidence yung makukuha mo sa interview, kailangan po yung iyong makukuhang witness must have, sabi po dyan, seen, felt, heard, tasted, smell, or known personally kung ano yung sinasabi niya. Hindi po pwede. Pakitandaan po ito. Kaya nga sinabi, mahalaga ang kaalaman sa evidence. Kaya nga po, ang investigador, siya po ay pulis. Siya po ay abogado. Siya po ay prosecutor. Siya pa ay judge. Magkakasama po kasi you can just imagine this. Hindi nga ikaw nagsabing convicted, pero ikaw nagsabing siya gumawa ng krimen para hulihin mo at sampahan mo na reklamo. Hindi ka trabaho ng judge yun. Ikaw nga'y nangalap ng ebidensya. Sino yun? Ay, prosecutor po yun. Ikaw po'y abogado. Bakit, sir? Aalamin mo anong paglabag. Kaya pag tinignan natin, ang isa pong investigador ay dapat po matyaga, matalino, at malawak ang kaalaman. Kaya nga po, it is more than an art. Kung tatanungin mo, ang investigation is more than an art. Mahigit pa po yan sa art. Kasi sobra po ang lawak ng dapat mong matutunan. The interview po, that is a normal question and answer conversation. Kasi kalimitan po dyan, testigo. Kalimitan po dyan, victim. Be assured. At ito po, ang investigador ay dapat may knowledge of psychology. Ano po yun, sir? Na kaya mong i-determine kung nagsisinungaling o hindi yung kausap mo. That is knowledge of human behavior. Kaya you can just imagine, napadagdag pa po, sir, yan. Dapat po pala ay behavioral scientist yung isang investigador. Abay, opo. Because we are interviewing not of an animal, but of a person.
Ay common po yun sa tao na magsinungaling. Mas common naman po yung magsabi ng totoo. Pero yun pong pag-alam kung totoo o hindi ang sinasabi ay nasa kakayahan po dapat ng investigador yon. Kaya po kung victim yan, interview yan, common. Pero pag testigo po at nahalata mong may tinatago siyang informasyon sa iyo which is important to your investigation. Yan na po, from interview, ikaw po'y pupunta sa interrogation. See? Pupunta ka na doon. Yan po ang tandaan mo sa interrogation ng witness. Wala po siyang karapatan tulad po ng isang suspect. Ano po yun, sir? Wala siyang karapatan to remain silent. Wala siyang right to counsel. Okay? Wala siyang karapatan against self-incrimination. Wala po. Ang kanya lang karapatan ay huwag po siyang gamitan ng pwersa, dahas o pananakot. Yan lang po ang magiging karapatan niya. Kaya po makikita mo, kapag ikaw witness, pag nahuling ikaw ay nagpapalusot, ma-interrogate ka talaga at wala ka pong magagawa. Ngayon, sir, nung una ay witness, nung huli, naging suspect. Yan na po, papasok na ang custodial interrogation or investigation. Hindi mo na maiiwasan yan. Ano po, sir? You have now to observe the rights of person under custodial investigation. Wala ka na po magagawa doon. From the time na yun pong witness ay naging suspect. Eh ngayon po, sir, kung paano po kung yung suspect agad, alam mo na agad siya ay suspect. Yan po, from the time na siya inimbitahan mo para po sa isang investigation, he has all the rights under Republic Act 7438. Pakitanda po, board question nyo. Ang tanong kasi sa board, kailan nagsisimula ang karapatan sa ilalim ng custodial interrogation or investigation? Magsisimula po yan from the time na inimbitahan ang isang suspect. Pag po siya inimbitahan ng pulis sa isang investigation tungkol sa ibinibintang sa kanyang kaso, lahat pong karapatan ng isang person under custodial investigation ay dapat pong ibigay kaagad-agad sa kanya. Rules to be observed in questioning. One question at a time, no double question. Avoid implied answer. Implied po ay natawa lang, naumis lang, nailing lang, natango lang. Ang reason, hindi po pwedeng ilagay sa iyong report tumango, umiling. Ano po pwede mong ilagay? Yes, no, none. I don't know. Hindi po pwedeng ilagay yung implied answer. Therefore, what is required is express answer at hindi po implied. The question should be simple. Reason, hindi naman ang kausap mo criminology graduate. Hindi naman siya lawyer. Therefore, question should be layman. Wala pong legal, wala pong technical. Avoid saving faces question. Yung ipahiya mo yung tao. Once na ginawa mo yan, kahit po yan ay victim, more so, witness in that of suspect, hindi mo pwedeng ipahiya kasi pag ano po sir, pinahiya. Oh,
alam mo na pala na ikaw ay magiging biktima ng krimen. Eh, para kang tatanga-tanga. Abay siya. Hinihiya mo na po yung tao. Alam mo yung mangyayari sa'yo, hindi na sasagot sa iyo. Hindi na po siya magiging cooperative. Hindi po kasi tao yan. Sino man yan, testigo man yan, biktima yan, victim, what's more po ang victim, including that of the suspect. Avoid close-ended questions. Questions which cannot be answered complete or with finality kasi mayroon pa pong kasunod na tanong. Kaya po bawal ang close-ended. You have to ask question that when answered, kompleto po at hindi po bitin. Custodial investigation or interrogation, pakitandaan po nito. Yan po'y ginagawa ng law enforcement officer sa person arrested or under custody. Maliwanag po yan. Yan po ay constitutional right. Nakapalo po yan sa ilalim ng ating 1987 Constitution. Doon po siya nakapaloob sa 1987 Constitution. At yan po yung batas na nagbigay po ng espiritu doon po sa rights of person under custodial investigation sa ilalim ng ating konstitusyon. Sa ilalim ng ating konstitusyon. Yan po yung magsisimula sa Article 3 doon po sa Section 12 nito. Yan po nakapaloob ang mga karapatan ng isang suspect. Then nakalagay po dyan, yan po yung nagsimula, yung karapatang yan sa Miranda versus Arizona. Yan po doon po nagmula. Yan po isang kaso sa Amerika na kung saan si Miranda ay hindi inobserbahan sa state of Arizona ang kanyang karapatan sa ilalim ng US Constitution. In spite na hindi inobserbahan, nagamit yan laban kay Miranda. Kaya siya pumunta sa hukuman. Kaya ang kaso ay Miranda versus Arizona kasi Arizona estado. At yan po'y sinabi ng Supreme Court na hindi pwedeng magamit laban kay Miranda ang mga impormasyon na nakuha sa kanya na mayroong halong paglabag sa Sixth Amendment ng American Constitution. Yan din po ang sinama sa 1973 and then sa 1987 Constitution sa Bill of Rights. Then, interrogation is a questioning of a person suspected of having committed an offense. Matik po yun kasi. Basta po yung suspect, matik interrogation ang tawag. Okay. Kapag po interview, pwede po yan doon sa witness, sa victim. Pero pag ang witness po ay ayaw magbigay ng full disclosure, yung lahat po niyang alam, yan po. Yun pong iyong witness ay magkakaroon din at mag-a-undergo rin ng interrogation. However, binanggit ko po sa inyo, hindi po siya entitled sa Miranda doctrine. What are the purposes of interrogation? Of course, confession or admission. Yan po yung A and B. Confession means gumawa po ng extrajudicial confession. Paliwanag po yan. Kapag po ang isang suspect ay gumawa ng confession sa police, ang tawag po dyan, extrajudicial confession. Pakitandaan po, kapag po extrajudicial confession or admission, it must comply
with the provision of the Constitution, including that of its law making spirit of the provision of the Constitution. Yan po, Republic Act 7438. Ano po yun, sir? Dapat po binigyan ng informasyon na yung suspect or person under custodial investigation have the right to remain silent. I-waive po niya ito, kaya po siya nakagawa ng confession, nag-waive siya ng right niya to remain silent. Ang waiver po ay nakasulat. Ginawa po ito sa harap ng isang abogado, pinirmahan sa harap ng isang abogado. Sunod, binigyan din po siya ng karapatan, binigyan din po siya ng informasyon sa kanyang karapatan sa pagkakaroon ng abogado. Kung gusto niya kumuha, may kalayaan siya kumuha. Kung wala, bibigyan siya ng gobyerno. Ngayon, sinabi din ng tao, hindi ko na kailangan ng abogado. Ang waiver din po dapat nasusulat. Pagkatapos po, yung waiver na ito na nakasulat ay pinirmahan, ginawa sa harap ng isang abogado. Yun pong kanyang confession or admission na nakasulat ay dapat po niyang maintindihan. Ginawa niya sa harap ng isang abogado. Ngayon, kung i-waive na niya ang kanyang abogado, ito'y magkakabisa lamang kung ginawa niya ang kanyang confession or admission sa harap nino ng kanyang magulang. Walang magulang sa kanyang nakakatandang kapatid. Walang kapatid sa kanyang asawa. Walang asawa sa harap po ng isang judge. Sa harap ni mayor. Wala pa rin po sa harap po ng supervisor ng DepEd or Department of Education. Wala pa rin po. Yan, Ministro o Pare na pinili noon pong person under custodial investigation. Pinirmahan din po niya. Maliwanag po ito. Pag hindi ginawa ng sa gayong paraan ang confession or admission, wala po itong saysay. Sana po natandaan po ninyo. Naintindihan, hindi lang natandaan, naintindihan po ninyo ang ibig ipakahulugan po. Then, sabi po diyan, to learn facts of the case. Facts po means yun pong katotohanan tungkol dun sa krimen. It should be supported by evidence. It should be based on evidence. Hindi po pwedeng sabi lang, purposes of interrogation. Kanina binanggit na rin natin to learn the identity of the accomplice. Sir, ilalim-laliman natin yung sa confession at admission. Pagdating po sa hukuman, tatanggapin baga po yan bilang ebidensya. Pakitandaan po na rin, kung may confession or admission, at yan po'y extrajudicial confession. At yan po'y sumunod sa itinatakda ng ating saligang batas kasama po na Republic Act 7438. Tulad ng mga binanggit ko kanina, tatanggapin po yan. However, it will not produce conviction unless it is corroborated by evidence of corpus delicti. Ano pong ibig sabihin, sir? Yun pong confession or admission made during custodial investigation is admissible as evidence when they comply all the provisions of the law, such as the Constitution and that of Republic Act 7438. If admitted as evidence, because they have been made in accordance with the provision of the Constitution and that of 7438. In order to produce conviction, it must po, hindi alone,
it can produce conviction. It must be corroborated by evidence of corpus delicti. Ano po yun, sir? Ibig sabihin ng evidence of corpus delicti? Evidence that a crime has been committed and what specific crime was committed. Pagka po may confession, pagkatapos napatunayan mo po na may krimen base sa ebidensya, it can now produce conviction ng confession or sana po maliwanag. Then, develop information ng letter E, which will lead to the recovery of the fruits of the crime. Ano po yun, sir? Kung ang krimen po ay tungkol sa robbery, theft, estafa, and similar offenses. Pwede po, yun pong interrogation ay intended also to discover the location of the fruits of the crimes or subject of the crime. To discover the details of other crime participated. Yan po pinakahuli. Na kung na-arresto yung tao, kasama pong titingnan dyan ang kanyang record sa kaso. Kung wala po, pwede rin pong discover yan during interrogation. Kasi baka po may warrant na yung tao. Ano po yun, sir? Madali na. Hindi mo na kailangan magmadali. Habulin ang provision ng Article 125 na Revised Penal Code. Kung ang arrest is made without warrant. Sana po maliwanag. Then, interrogation technique. Ang una po, emotional appeal. Pag sinabi po nating emotional appeal, yun pong subject ay inilalagay po sa kanyang katinuan, proper frame of mind. Hindi po pwedeng magkaroon ng emotional appeal sa isang taong galit na galit, sa isang taong selos na selos, sa isang taong wala sa kanyang katinuan kasi lango sa droga. Dapat po, ilagay mo yung tao sa tamang lugal ang isipan niya. Tao siya. Bakit po, sir? Yan na po, lalagyan mo siya ng emotional stimuli. Yan po'y pwedeng kondisyon, pwede pong pangyayari na sasabihin mo sa kanya na ano, para po yung kanyang ginawa ay sasabihin sa iyo. Gusto po niyang i-unburden ang kanyang sarili. Unburden means bawasan ang kanyang nararamdaman na bigat. Ilalagay mo ang sarili mo bilang kanyang kaibigan o kapatid. Yan po ang padalawang kondisyon. Ang emotional appeal, hindi pwedeng gawin kung hindi na sa proper frame of mind, yun pong iyong subject. Pagkatapos po, ilalagay mo yung sarili mo bilang kapatid niya o kabarkada. Saka po lalagyan ng emotional stimuli. Para po siya ay magsabi sa iyo ng kanyang problema. Okay? That nakalagay po dyan, you have to give motivation on that person to tell the truth. Ano po yun, sir? It would be better to early tell the truth because it would lighten his criminal liability. And you are there to help him, if not to go through the case, but to lighten his penalty. Mabababa ang kanyang parusa. Yan po, posible bumigay sa iyo. Ang sunod po, sympathetic. Meaning to say, may gesture of friendship on your part. Paano po magagawa yan? Magagawa mo lang ang sympathetic appeal kung ipakikita mo that you can be a friend to him. See? Ano po, sir? Magbigay ka muna ng act of kindness sa kanya. Pakainin mo,
Pasigarilyohin mo, pagpahingahin mo. Yan po, start ng ikaw inandoon. Sabi diyan, para makisimpatya sa kanya. Ano po ang purpose? Yun po, win is cooperation. Hindi po bawal, hindi. Lahat naman yan hindi bawal. Reason, wala naman pong force, wala naman threat, walang intimidation. And then, extenuation. Ano po yun, sir? Yun pong kanyang ginawa'y hindi mo kinukonsider na abnormal. Ikinukonsider mong yun pwedeng magawa ng sino mang tao na sa kanyang sitwasyon. Kaya po sabi dyan, yun pong investigator does not consider his subject indiscretion a grave offense, but rather normal for all person under his condition. Tawag ko dyan, extenuation. Pero tandaan mo ito, lahat pong yan ay magagawa lamang kung yung investigador is in a position to solicit the appeal. Hindi pwedeng matapang ang investigador. Paano siya kukuha ng emotional appeal? Paano siya kukuha ng sympathetic appeal? Paano niya ipakikita ang kindness? See? Ay di wala po yan. Kaya po dapat environment surroundings should be in the proper perspective para po mangyari ang emotional appeal, sympathetic appeal, kindness, extenuation. Okay. Then shifting the blame. Ano po yun, sir? The interrogator makes clear his belief that subject's obviously not a bad person. Siya po ay nadala lang ng pagkakataon. See? Maaring hindi mo sisihin ang biktima, pero ang sinisisi mo ay yung pagkakataon at sitwasyon. Ano po yun, sir? Kapag po ganyan, hindi po magiging negative ang feeling sa interrogator noon pong suspect. And then, Matt and Jeff. Ayan na po. Yan po yung strategy. Dalawa ang investigador. Ang isa ay matapang. Ang isa mabait. Okay. Ang example po, ang una kind-hearted. Mabait. Hindi niya nakuha ang suspect. Ngayon, biglang papasok. Yung isa, si Matt, ano po siya? Siya po yung arrogant, relentless. Hindi mo pwedeng pakiusapan. Ano po ibig sabihin? Kung hindi ka bumigay sa mabait, baka bibigay ka doon sa relentless investigator, si Matt. Other term po dyan, opposite personality technique. Ano po yun, sir? Hindi magkaiba po ang personalidad ng investigador. Pero isa po ang purpose nila, to get the operation of the subject or the suspect. Opposite personality technique. Ang another term po dyan ay evil and angel. Devil and angel technique. Ang isa, demonyo. Ang isa, anghel. Ang sunod po, na pwede pong itawag dyan, threat and rescue. Yung isa nananakot, yung isa nagliligtas. Pero isa po ang layunin niyan. Magkasabot yan. Ang purpose po niyan is to get confession or admission and cooperation. Bluff on split pair. Yan po ang pinakasimple. Ano yan, sir? Pinaghiwalay ang suspect, dalawa. Dalawang involved sa krimen. Natanggi. Parehas pong natanggi. Ngayon, pinaghiwalay mo. Inimbestigan mo yung isa. Sa totoong buhay, wala kang nakuha. Nagtagal kayo sa usapan, wala kang nakuha. Ngayon, paglabas noon, sa ibang pintuan mo pinalabas, itinago mo muna. Ngayon, pinapasok mo yung isa. Ano po yun, sir? Sasabihin mo doon sa dumating na suspect,
Eh, paano yan? Sinabi na noong kasabot mo na ikaw pala ang nag-isip ng krimen ito, ikaw pala mastermind. Eh sa totoong buhay, hindi naman sila isabit lang. Anong gagawin nito? Hindi ho, siya ho ang mastermind dyan. Ito ako, diniin. Oo, ay siya. Yan po, magsasalita yung tao. Kasi, akala niya tunay na siya'y idiniin ng kanyang kasamahan. Where in fact, hindi. Where in fact, hindi. Ang tawag po dyan ay bluff on a split pair. Then we will proceed with RA 7438. Know this by heart. Alamin po ninyo ito sa papagitan po ng matamang pag-intindi. This is a must in all criminal investigation. Ito po yung rights of person arrested, detained, sabi po dyan, undergoing custodial investigation, as well as the duties of arresting, detaining, and investigating officer. Una pong karapatan, right to counsel. Yan po ang unang karapatan. Pakitandaan po, siya po ay may right to counsel. Binanggit ko na po sa inyo, paano kung ayaw niya? Binanggit ko na po kung anong gagawin mo. Sino pong counsel ang kailangan niya? Competent and independent counsel. Sino po ang may karapatan na pumili? Siya. Wala pong kakayahan. Ang magbibigay po ng competent and independent counsel ay ang government. Then, the right to remain silent. Yan po. Pakitandaan po nito, yun pong competent and independent counsel, yung right to competent and independent counsel, and right to remain silent should be in the language or dialect known and understood by the person under custodial investigation. Maliwanag po yan. And to have preferably, sabi ko dyan, of his own choice, ng lawyer, to confer privately with the arrested person. Yan din po yung karapatan ng abogado na pinili niya na makausap ang kanyang kliyente nang walang nakikinig. Then, pakitandaan po na rin, lahat ng karapatang ito kung tatanggi dapat gawin sa nasusulat. Dapat po pirmahan sa harap ng isang abogado. Ikot. Pakitandaan po, ang custodial investigation report shall be reduced into writing. Yun pong investigation report na kinuha, ginawa sa krimen ay magagamit lamang laban sa person under custodial investigation. Tandaan mo ito, kung ito'y pinirmahan at tinamark niya. Kung hindi po siya marunong magbasa at magsulat, dapat basahin sa kanya ito. And adequately explain to him by his counting. Pakitandaan po na rin. Kung hindi po niya ito pinirmahan, hindi po niya ito diniitan matapos basahin ng kanyang abogado. Sir, siya po yung nagpirma. Dapat pong basahin niya itong salaysay na ito bago po niya pirmahan. Kung hindi po marunong umintindi, dapat basahin sa kanya ito ng kanyang abogado na pinili. Otherwise, it shall be void. It shall have no effect whatsoever. Hindi po pwedeng magkabisa kailanman. Simulat sa poll, wala itong bisa.
Yan po ay pagdating sa custodial investigation report. Yan po yung binabanggit ko sa extrajudicial confession. It should be in writing, signed by such person in the presence of counsel. However, kung yan po i-waive na niya ang counsel upon valid waiver, ito. Kung yan po may valid waiver, dapat pong gawin yan sa parents, sa harap ng parents, sa elder brother, sister, tawa, kay mayor, kay judge. Wala po sila dyan kay district school supervisor, priest, or minister na siyang pumili. Otherwise, hindi po yan tatanggapin. Otherwise, hindi po yan tatanggapin. Nalimutan ko pala, I will have to discuss to you yun pong judicial admission. Ano po yun, sir? Meron po kasing proseso ngayon na yung admission ay tatanggapin sa hukuman kung ito po ay mga sa limitadong kaso. See? Yan po ay may batas ngayon na gayon galing po pinalabas ng Supreme Court. At yan po ibabanggitin ko sa inyo bukas. Mahalaga po yun kasi kalimitan po yan ang ginagawa ng pulis. Hindi na po extrajudicial confession. See? Kasi yun na po isang pamamaraan na mas mabisa kaysa dito. Mahirap pa po itong patunayan. Yun po madali. Yun po madali pero hindi po yun applicable sa lahat ng kaso. May limitasyon lamang po yun. Any waiver by person arrested under the provision of Article 125, yan po delay in the delivery of detained person to the proper judicial authority. Means yung tao po na aresto without warrant. Dapat po mag-comply ang police officer, yung arresting officer. Yun pong investigator sa 12, sa 18, and 36 hours. Ngayon po, ayaw ng tao ng inquest. Ang gusto niya, PI or preliminary investigation. Magagawa lang po yon kung siya po ay pipirma ng waiver ng Article 125. Ang waiver po dapat in writing and it should be signed in the presence of counsel. Nakapula naman po yan. Otherwise, null and void. Nagpirma na po ng valid waiver. Ilang araw po pwedeng i-detain ng walang proper charge? 15 days po. Habang iniintay ang preliminary investigation. Habang iniintay ang preliminary investigation. Ang karapatan po ng isang taong na-arrestor under custodial investigation sa visitation po, sa conferences po, ay sa mga sumusunod. Yung right of visitation, right of conferences, immediate family members. Sa kanyang medical doctor, sa priest or minister chosen by him. Sa lawyer, sir, opo, nakalagay lang po dyan. Counsel. Sino pong member ng family ang kasama sa immediate member of family? Sino po ang immediate member of the family? Yan po, nakalagay na. Asawa, fiancé, parent. Yun po yung girlfriend, boyfriend. I do not know why we are Filipinos. The law utilizes this word. This word ay sa Europe ginagamit, sa English-speaking country. Sa atin, ang ginagamit dyan ay
girlfriend, boyfriend. Yan po, fiancé. Parent or child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, or niece, pinsan, pamangkin. Then guardian forward. Sila po ang immediate family. They can visit at any time of the day or night yung kanila pong kamag-anak who is under custodial investigation. Pero kapag po inilipat na yan sa BGNP, reasonable time na lang po nakalagay dyan. Hindi na po nakalagay ang any time of the day or night. Then, bukod po sa kanila, yun pong National Non-Governmental Organization or NGO, accredited by Human Rights Commission. At kung international non-governmental organization, accredited by Office of the President. Therefore, mapupuna po niyo si Dilima, who is the former senator. Siya po hindi madalaw na international non-governmental organization kasi ang magagaling na accreditation sa opisina ng presidente si Duterte, ang president before ay galit sa kanya. Kaya wala talagang makakadalaw. Ang pwede lang dumalaw sa kanya ay non-governmental organization accredited by Human Rights Commission. Then, bukas po, yan po tayo magsisimula.